Ang taba mo na. Sayang, maganda ka sana kung payat ka. Kailan ba titigil ang mga mababahong bunganga ng mga boomer na to kakabody shame? Ikaw nga po ang pangit mo dati hanggang ngayon, nag-comment ba ako? Hello Dan, pasensya ka na at mainit na naman ang ulo ko. Ako si Cheska ng Cavite. Grabe, sobrang hirap maging chubby and unattractive in this society. Recently, nag-gain talaga ako ng weight because of my hormones. Dati, when I was 10 kilos lighter, maganda ang pakikitungo sa akin ng ibang tao, especially men. Napansin ko nga na masyadong attracted ang mga lalaki sa mga babaeng balingkinitan, skinny, mestiza, and chinita. And honestly, naiinggit ako sa kanila. People are way nicer to them. Madali sa kanilang magkajowa. Habang ang mga kagaya ko, kumakapit na lang sa panloob na kagandahan. Sa aming magkakaibigan, ako lang ang hindi skinny and attractive. At ako na lang din ang single. Hindi na ako magpapaka-ipokrita. Of course, masakit para sa akin yun. To the point na I have to cancel my plans with my friends kasi ayokong makita nila na nadadagdagan na naman ang timbang ko. Mababaw ba ako kung iniisip kong nakabase ang worth ko sa appearance ko? Iba kasi ang bulong ng mundo sa akin eh. Lagi ako nire-remind na kailangan kong maging maganda at pumayat para magustuhan ng lahat. And I'm really fed up with it. Pero matababa. Talaga, ngayon ko lang makita. Matababa. Ingit ka lang matita. Matababa. Thank you very much sa paalala. Matababa. Ay, ang hirap maging Diyosa. Do I really have to be skinny just for everyone to take me seriously? Kailangan ko bang pumayat para makahanap ng decent relationship? Laging compliment sa akin is, cute kasi nga chubby, pero ba't laging may kasunod na, mas maganda sana pag pumayat ka? Parang, ang sarap din talaga nilang lamunin ng buhay eh. Though I know na mas maganda naman talaga ako pag nangyari yon, pero bakit kailangan pang sabihin? Like, sa tingin nyo ba unaware ako? I know what I look like. I see it every day. Pero dahil nga din alam ko na hindi ako conventionally attractive at naka-receive na ako ng rejections because of my weight and size, nag-decide na ako na ayoko na muna mag-confess to anyone ng nararamdaman ko hanggang hindi ako nagiging masaya sa sarili ko. May konting pain lang sa heart ko dahil na-prove ko lang lalo na tingin ko sa sarili ko ay hindi ako worthy hanggat hindi ako payat. I know what I need to do. Pero hindi ko lang mapigilan na hindi masaktan dun sa hard truth na masakit sa batok. Alam mo ang pinaka-struggle talaga, Dan? Ang public anxiety. Lalo na kapag kasama ko mga kaibigan ko kasi mapapahiya ako sa kanila in public. Palaging may random person na namumuna na parang ngayon lang nakakita ng mataba. Pag nagko-commute nga ako, sa akin halos nakatingin ng mga pasahero. I also hated the way I have to avoid sitting next to a big person sa jeep kasi alam ko na kapag masikip, sa aming dalawang sisi. Minsan napahiya pa ako kasi yung barker mismo ang nagsabi na, ay, baka pwede na dalawa na po yung bayaran ninyo. Kasi sakop ko na raw ang pandalawang tao. Madalas akong umiiwas sa public places. Pag malls naman, doon ako sa high-end malls kasi at least may decency ang mga tao doon and they mind their own business. Ang hirap mag-adjust. Magastos, pero safe. Minsan may nagsabi sa akin, pataba ka na ng pataba. Hindi ko natiis. Sabi ko, pagurang ka na ng pagurang. I know some people will say that it's rude, but it felt good because she didn't see that coming. Ngayon, inaaliw ko na lang ang sarili ko. May banat na nga akong joke para sa mga nagsasabing sobrang taba ko na.
Sagot ko na lang sa kanila, basta. Alam ko pagka nagka-famine, ibang tao patay na, ako, papayat pa lang. At para naman sa makakati ang nguso na nagsasabing, sayang, maganda ka sana kung payat ka. Ang sagot ko sa inyo, ano naman? Yun lang, Dan. At least, gumaan-gaan ang pakiramdam ko kahit na hindi na muna yung timbang. Ang kwentong ito ay kwento ni Cheska. At yan na nga ang kwento na pinadala sa atin ni Cheska. Cheska, kung nasaan ka man, I hope you're doing well. Sana masaya ka ngayong araw na ito. Kahit na medyo dito sa sulat mo, medyo hindi ka happy, no? Kasi nga, dahil sa mapanghusgang mundo, yan, sabihin na natin ganyan. Pero, welcome back sa lahat ng mga viewers natin, sa lahat ng mga nakikinig sa atin dito sa Love Letters, Kwento Mo Kay Dan. Medyo napahinga tayo ng konti. Konti lang naman. After Holy Week lang, no? So, ito yung pagbabalik natin. So, welcome. Ito na naman tayo. Kwentuhan ulit tayo dito. At usapan lang. Ganun lang. Usapan lang. Yan. At ngayon nga, kwento naman ni Cheska ang ating pag-uusapan na sabihin ko sa iyo, I feel you, Cheska. I feel you. Alam ko ang nararamdaman mo. Damang-dama ko yan kahit na ako ay lalaki, no? Kita mo naman. No, naniniwala ako na hindi din naman ako yung sobrang laki, but dama ko yung mga lahat ng part ng mga sinabi mo dito. Naramdaman ko siya. Kasi mahirap talagang magpapayat, lalo na kapag yun, katulad ng sinabi mo, hormonal weight gain yung nangyari sa'yo, no? So, may kinalaman na yung hormone. So, hindi na siya basta malakas ka lang kumain or basta tamad ka mag-exercise. Meron nang nangyayari sa loob ng katawan mo na kahit kumain ka, kahit mag-diet ka, kahit mag-exercise ka, minsan hindi sapat, no? Hindi kinakaya ng katawan natin na magbawas kasi nga may mga mataas na yung insulin or what, yun ang nagko-cause ng diabetes. So may mga ganong factor na hindi naiintindihan ng iba, no? Parang basta sa ibang tao kasi pag mataba, matakaw, 'di ba? Pag sinabing mataba, matakaw, ganun yung ibig sabihin nila. Hindi nila naiintindihan yung iba pang factors na nangyayari sa katawan natin na gustuhin man nating mag-diet, gustuhin man nating pumayat, gustuhin man nating magbawas ng timbang, hindi natin siya kayang gawin agad-agad. Kasi nga mahirap, no? Literal na mahirap. Yung pagiging mahirap, hindi lang basta tinatamad tayo or wala tayo sa mood. Mahirap talaga siyang gawin. So, ang hirap i-defend ng sarili mo, no, kapag nasa labas ka. Kasi totoo yung sinabi mo dito, ilang parts dito sa yung mga sinabi mo na masyadong mapanghusga yung mga tao. Alam mo yun, may nasasabi ka agad, hindi pa nga nila alam kung ano talagang totoong dahilan. Wala ganyan na yung mundo di ba? Parang nabuhay tayo na ganun yung kinagisna natin. Na pag may mataba, babatiin ka agad, no? Kapag tumaba lang ng konti, sasabihin na kaagad na, anong ginagawa mo? Hindi ka naman ganyan dati, di ba? Parang may puna na kaagad. Na ang hirap baguhin, pero I believe na kaya pa natin siya. Kasi, di ba tayo, no? Tayong mga nasa ganitong age, mga millennials, mga Gen Z, parang namumulat na tayo na pwede mo na silang i-call out. Pwede mo na sabihin na, huy, hindi tama yung ganyan. Or ma, pa, tita, tito, pag nakita nyo si ganito, huwag nyo nang sabihin na tumaba siya, di ba? Meron na tayong ganong initiative. So, naniniwala ako na darating yung panahon na hindi na katulad ng naramdaman natin yung mangyayari sa mga susunod na generation. Na hindi na nila kailangan mahiya pumunta sa mga reunion kasi natatakot sila na baka pag-usapan yung tungkol sa timbang nila. Kasi tayo, ito sa level na to, sa generation na to, we're doing our best, we're doing our part na iparamdam sa kanila na hindi tama yun sa mga nanguhusga, no? Na hindi dapat kino-call out mo yung isang tao kasi gusto mo lang, kasi trip mo lang. Kasi 'di ba, sabi nga nila kapag may sasabihin ka sa isang tao at yung sasabihin mo na yon ay hindi naman niya
ma-apply or hindi magbabago yung buhay niya within 10 seconds or kung ilang seconds mo pa gusto, kahit 1 minute, no? Kung yung sasabihin mong yun, hindi naman mababago yung buhay niya within 1 minute or kung ilang seconds mo gusto, wag mo na lang sabihin. Just keep it to yourself. Ibig sabihin, hindi solusyon yung sasabihin mo sa kanya. Ang magiging dating pa is, mapapasama lang yung sasabihin mo sa kanya. So, okay din yung nangyayari ngayon na kahit papaano, namumulat na tayo na dapat baguhin na natin yung norm. Dapat ibahin na natin. So, pasensya ka na, no? Ako humihingi ng pasensya sa nararamdaman mo ngayon. Pero, I believe, unti-unti, no? Malalampasan din natin yung ganitong feeling na parang tayo yung mali, no? Parang, bakit ako yung may kasalanan? Ganito ako no? Hindi mo alam yung pinagdadaanan ko. Bakit kailangan mong ipahiya ako sa iba, no? Kasi minsan di nila alam na nampapahiya na sila Minsan parang akala nila joke lang yon, pero well, ganun talaga. Tsaka yung sinabi mo dito, yung binanggit mo na parang alam mo naman yung gagawin pero hindi mo siya masimulan, no? Sobrang nakarelate ako sa'yo kasi ilang beses na rin sa buhay ko na nag-try akong magpapayat, no? Parang nung una nagka-calorie deficit ako, tapos babalik na naman ako sa mataba, and then nag-try na rin ako ng intermittent fasting, nag-jump rope na rin ako, nag-calorie counting na rin ako, umorder ako ng mga food pack, no, na nakaano. At pumapayat naman ako. Pero eventually babalik na naman ako sa ganito kasi iba-iba kasi tayo, Cheska, no? Ako, feeling ko, medyo natatanggap ko na kasi siguro dahil sa working habits ko or sa kung paano ako mag-work, kung paano ako gawin yung mga bagay sa buhay ko. So, medyo natatanggap ko na kailangan ko munang i-balance yung buhay ko or yung ginagawa ko sa buhay para kahit papano, pati yung health ko, mabigyan ko ng pansin. So siguro, Cheska, ganun lang din. Talagang ito, paulit-ulit na tong sinasabi ng mga tao na kailangan talaga yung hugot mo, hindi galing sa ibang tao. Kailangan galing siya sa sarili mo. No, kailangan meron kang, kumbaga, divine intervention. Yung parang, hindi dahil gusto mo magpa-impress kay ganyan, hindi dahil gusto mong mapuri ka ni ganito. Kailangan yung motivation natin galing sa sarili natin na hindi, ayoko na nang nahihirapan akong huminga kahit konting lakad ko lang. Ayoko na nang ganito. So, dun pa rin tayo magsisimula, Cheska, sa ganung pananaw, no? Na hindi natin to ginagawa para sa ibang tao. Ginagawa natin to para sa sarili natin. At kung hanggang saan yung maabot natin during those process, okay na yun. Sapat na yun, no? Kumbaga, you did your best. Kung nabawasan ka ng 1 kilo or kalahating kilo, progress pa rin yun. So, wag mong papansinin na parang, minsan kasi yung ganyan pa, sabihin, tagal-tagal naman na nagda-diet, parang wala naman nagbabago sa'yo. Hirap talaga. Hirap talaga, Cheska. I really can feel you. But, again, kung may masasabi man ako sa'yo, yun lang, no? Start from within. Ang pakinggan mo yung boses na tumatakbo sa utak mo. Kung sinasabi niya na hindi mo pa kaya mag-diet ngayon, okay lang, konti-konti lang. Pero kung merong, kumbaga nagkakaroon ng motivation yung inner thoughts mo, try mo siyang pakinggan and try mong mag-search pa rin ng mga ways kung paano, kahit paano mabawasan yung timbang mo. Or kung confident ka naman na dyan, wala na rin naman tayong dapat pag-usapan. Isa pa rin yun yung confidence, no? So, natututunan naman yun, and of course, pag napakinggan mo na rin yung sarili mo and you feel confident about yourself, about your looks, about your body, wala na rin masasabi yung ibang tao sa'yo. Kasi, ikaw na yun confident ka na. Kumbaga, ano pang kaya nyo ibato sa akin? Nasabi ko na rin yan sa sarili ko, sa inner thoughts ko, no? So, magre-reflect yun. Makikita ng ibang tao na okay siya sa katawan niya, okay siya sa body niya. So, pakinggan mo yung sarili mo and be confident about yourself. Ganun lang. For now, ganun muna yung gawin natin.
And then eventually, darating yung panahon na parang magiging... Ako naniniwala ako dyan. Meron akong ganyang feeling na parang feeling ko darating yung isang araw na kakayanin na ng katawan ko at ng isip ko. Kumbaga magtutulungan na sila para talagang maging healthy living na ako. No? Hindi ko alam. Meron akong ganyang paniniwala. So, kapit lang muna tayo dyan, Cheska. Kung meron ka rin ganong thoughts sa isip mo na, diba, nararamdaman ko talaga, darating din yung araw na yun na sobrang motivated ko, magagawa ko talaga magpapayat. Kahit ano pa, no matter what it takes, papayat ako. So, ako, isi-share ko sa'yo ako yan ang goal ko bago ako mag-30. Kasi 29 na ako ngayon. So, feeling ko, bago ako mag-30, ma-achieve ko yung katawan na gusto ko. Kasi alam mo, hindi lang din naman para sa atin yun. Minsan, inaalay mo din yun sa family mo para makita nila na healthy ka, 'di ba? Sa partner mo. So ako may ganun akong feeling na bago ako mag-30, feeling ko papayat ako kasi pinramis ko yun sa fiancé ko. Wow, fiancé ko! Pinamis ko yun sa fiancé ko na yun yung regalo ko sa kanya pag ikakasal na kami. So, babalitaan kita, Cheska, at balitaan mo din ako. Okay? Okay. Maraming salamat, Cheska, and you do you. Sabi nga nila, you do you. Okay? Huwag ka masyadong magpadala sa ingay ng paligid, no? Gawin mo lang kung anong dapat mong gawin and be happy, be confident about yourself. Wala nang say ang paligid kahit ano pa yan. Alright? Maraming salamat, Cheska, sa pagsulat mo, and maraming salamat sa inyo na nakikinig pa rin hanggang ngayon, ano? Maraming salamat sa lahat na nagko-comment sa ating YouTube video, sa aking TikTok video. So, sa lahat po ng may mga gustong ikwento sa akin, pag-usapan natin dito sa Love Letters, kwento mo kay Dan, ipadala nyo lamang yan sa aking Facebook account, Dan Capucion, or sa aking TikTok account, Dan Capucion din, Dan Anthology, ang aking handle. At abangan ninyo, babasahin ko yan dito mismo. At pag-uusapan natin kung ano man yung kwentong gusto mong ibahagi dito. Alright? Maraming salamat sa inyo, and kita-kits sa next episode. Hanggang sa muli. Kung nakalimutan ko na yung extra ko sa tagal din naman, 2 weeks lang naman na pahinga. Kwentong masaya, may kilig, may drama. Kung kailangan mo na masasandalan, kwento mo kay Dan. Bye.